Konfrontasyon sa pagitan ni Ibarra at Padre Damaso na bibigyang buhay ni Aylver Cordero bilang Padre Damaso, Alexis Cordova bilang Crisostomo Ibarra, Aileen Bertolano bilang Maria Clara, Ira Suede bilang Kapitan Tiago. Sa bahay ni Kapitan Tiago habang kumakain, nagkaroon ng mainit na usapan sina Padre Damaso at Ibarra. Aba, Don Crisostomo, ang magiting na ginoong nanggaling sa Europa. Maraming natutunan. Pero, walang naitulong sa sariling bayan. Padre, kung sa tingin niya sa akin ay walang servisyo, bakit hindi na nakarating? Tahimik? Bakit ako tatahimik? Hindi mo ba nakikita, Ibarra? Pinagtatawanan ka lang ng mga Kastila sa Europa. Akala mo may pagmamalaki ka? E wala kang naitulong sa sariling bayan mo! Padre, hindi niyo naiintindihan ang mga pangarap ko sa bayan nito. Wala tayo ng karapatan para masagawan ang aking mga ginagawa. Pangarap? Napaka-ambisyoso mo namang tao. Hindi mo na mababago pa ang Pilipinas, Ibarra. Wala kang labas na katulad namin. Para ka lamang iyong ama, walang narating kundi ang kahiyan. Huwag mo pagsasabihin sa kalaanan ng mga. Gusto na ang pag-iinsulto mo! Crisostomo! Huwag! Maawa ka para sa akin! Huwag mo siyang saktan! Hindi ito ang tamang paraan! Crisostomo! Anak ko! Huwag kang magpadala sa galit! Hindi gulo ang pinunta mo rito! O anong Ibarra? Anong gagawin mo? Walang magagawa ang galit ko. Isa kang walang kwentang tao. Para ka lang isang asong tahol na tahol pero hindi makakagat. Darating ang araw at magtutukas tayo. Dito ang tamang panahon. Darating daw ang pagtutuos. Isang hamak na indio ang maghihiganti. Punghang kaya tayo, Ibarra. Habang nabubuhay ako, hindi ka kailangan magtatagumpay. Good job! Nakita ako na sige. May next ka mo na. Why don't? Nakita ako na si Kendrick. Yo, dito ba ng tanan ba? Graduate ka mo? Ay, graduate ka naman tayo. Ay, mo ah. Grabe, naman. So, naka-curse. Hindi ma-curse. Ganda mo, Dagna. May stick. Dito may gunting mo. May gunting mo dito. Ang pagpapatay kay Don Rafael Ibarra, nabibigyang buhay ni na Irish Lizardo bilang Kapitan Tiago, Christine Tupas bilang Crisostomo Ibarra, Aling Joy Macailo bilang Teniente, Maria Elvie Huluga bilang Don Rafael, Maria Bella Magbanwa bilang Padre Damaso. Maaari ko bang malaman kung paano mo nakilala ang aking ama? Ang iyong ama ay isang pinakamayaman sa buong lalawigan. Siya
siya ay ginagalang at mabait na kaibigan at siya ay malaking paggalang sa mga pobreng tao. Subalit, mali ang kanyang binangga sapagkat ang mangmang at malupit na artilyo na nanakil ng isang paslit, pinagbintangan siya ng pinatay na ito. Hindi mo dapat sinasaktan ng isang paslit. At kayo, hindi niyo dapat kinukonsente ang kasamaan ng isang tao. Na siyang magbuos na kinagalit ng kanyang lihim na kaaway na si Padre Damaso. Gumising ka, Ginoo, Ginoo, sakuro, sakuro, sakuro. Atubos Jesús, ikatsyan ni Ben. Sa inyong lahat, pakinggan niyo akong mabuti. Ang hindi kuminalabalalo at hindi gumagalang sa sumusunod sa kapangyarihan ng Friday ay paparusahan ng Diyos katulad ng ginawa kay Don Rafael na isang elehit, filibustero, walang utang na loob. Loko ang kasalanan. Ang sakit-sakit kabulakan ng kalooban ng kanyang biyakas ay hindi kinakayanan ng kanyang pisikal na katawan at nagulakan ng hininga. Ngunit, nasaan na rin ang aking ama? O Diyos ko, nasaan na ba ang aking ama? Maaari ko bang malaman kung paano mo nakilala ang aking ama? Ang toga. Sunod 7. Si Janine. May tupad. Ang trahedya sa buhay ni Sisa na bibigyang buhay ni Desi Ann Pasquin bilang Sisa, Ira Suede bilang Crispin, Jerlyn Sulmantil bilang Basilio, Ira Suede bilang Basilio, Jerlyn Sulmantil bilang Crispin, Ferlin Cloma bilang Padre Damaso, Regeline Barnel bilang Guardia Civil 1, Kendrick Magbanwa bilang Guardia Civil 2, Joanna Labos, Shaina Rinancia, and Rhea May Labinghisa bilang mga Marites, Jeanine Pasco, babae. Sa simbahan, nag-uusap sila Crispin at Basilio nang dumaan si Padre Damaso at lumiti. Ngunit, hindi naman tayo kumikita ng pera sa pagiging sakristan. Ay, naku, halika lang mga sana. Hala! Bakit nawawala ang pera dito? Ha? Mga hampas lupa! Ikaw!
Crispin? Basilio? Sa simbahan! Andun sila sa simbahan! Aba, mapuntahan ko nga! Kung ako niyan, mamamatay na ako sa hiya. Aba, kaya ka pang magpakita dito? Oo nga. Sisa! Sisa! Ang mga anak mo! Masamang balita! Mga anak ko? Anong nangyari sa mga anak ko? Crispin! Basilio! Pinanginalasunod na ako sa simbahan! Nagtakaw ko! Ngunit, hindi nila nagagawa yun! Pare! 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 Ang mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Crispin! Ikaw pala muna yung mga pagkakako na yan. Lagpat siya! Wala sila rito! Ngunit, ang mga anak ko! Nandito mga anak ko! Crispin! Basilio! Macho! Takpin ang ito na yan! Ang anak ko! Siya si Sisa. Inilalarawan siyang maganda, mabait, mapagmahal at kayumanggi. Ngunit itinuturing niyang Diyos ang kanyang asawa at mga anghel ang kanyang mga anak. At dahil doon, ay siya'y isinamantala. Siya ang representasyon ng mga Pilipinong ina sa panahon ni Rizal. Bilang dukha, mangmang at kahabag-habag sa mailing pagtitiis. Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Crispin! Magkasal tayo! Magkasal tayo lahat! Magkasal tayo! Ngayon, ang aras mamatay! Ang mga indong na naminiwanan, ang mga apoy na namamatay! Lumisan! Lumisan! Sumama kayo sa akin! Lahat, sumama kayo! Ipagdasal natin ng aking anak! Mga anak ko! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Bagay, maging baliw si Desi. Arnis, nakatapos mo graduate sa... Salot ka na yun. Des, sulod ka sa bahay ni Kuya Kuya, ka? Des. Sulod ka sa bahay ni Kuya Des, ha? So check. So check. 1, 2, check. 1, check. Ang suyuan sa Azotea na bibigyang buhay ni Kenrick Magbanwa bilang Crisostomo Ibarra at Aileen Bertolano bilang Maria Clara. Yeah. 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 Iba, narito ka. O aking Maria Clara, nandito ako para makita ka. Ikaw, muna tayo. Umaga, baby. Pare-para.
Lumabas ang magkasintahan sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ng pagwawalis ni Thea Isabel. Hindi mo ba ako nalilipot sa maraming bayan nila na pinanahanan ng magagandang talaga? Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali. At siyang tanging aliw na nalulukot mong kaluluwa. Nung ako'y nasa ibang bayan, ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuhan. Manilag, matapat, mahimbing na anak ng bayan. Ang lupang nagmana ng dakilang asal sa Espanya. At nagtataglay pa rin, namumukod, na ugali ng isang bagong bayan. Naalala mo ba? Nung tayo'y sinama ng ina upang balikan sa Balis, nag-aaral ko lang sa Ateneo, kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang mga ngalan ng halaman at bulaklak. Ngunit hindi ako nakikinig noon kasi hinahabol ko ang mga paru-paro at tutubig. Kaya nawala ka at nang bumalik ka, ipinatong mo sa ulo ko ang butong ng mga bulaklak ng suha. Tinawag mo ako si Chloe. Kinuha ng iyong ina ang aking butong, dinikdik, saka inihalo sa kubo. Umiyak ka nun at sabi mo pa, walang alam sa metodolohiya ng iyong ina, kaya tinawag kanyang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin nun, kaya saka ka lamang umiti nung ilagyan pa ng sambong ang iyong loob ng sombrero nang pauwi tayo upang hindi ka mainitan. Naglakad si Ibarra, kinuha sa kalope ang isang papel at ipinakita ang isang dahon na ngingitim, tuyo, ngunit mabango. Ito ang dahon ng sumbong na alaala mo sa akin. Isang puti at munting supot ang kinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Yan ba ang liham ko sa iyo bago umalis? Wala ka naman ibang iyang sa akin ah. Binasa ng dalaga ang sulat at pantay mata upang di mamasdan ang kanyang mukha. Napatayo si Ibarra at namumutla at biglang nagpa siyang magpaalam. Ayaw kong umalis, ngunit ang katwiran ng aking ama, ikaw ay lalaki, kaya katungkulan mong matutunan kung ano man ang buhay ng paglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko ay matutupad ka sa sinabi ni Dr. Sara na halamang lumalaki sa tubig, dahoy na lalanta sa munting di madilim, ikinaluluoy ang sandaling. Bakit? Napano ka? Nakalimutan ko ang pupuli ng dahil sa iyo. Kailangan mo na umalis sapagkat bukas ay araw ng mga patay. Tumingin si Ibarra sa malayo at nakita niya ang matandang Maynila na nagliligid at nakakapal at nilulumot na pader. Napatingin din siya sa bagong bayan at naalala niya ang bilin ng kanyang gurong pari bago siya umalis ng Europe. Ang karunungan ay para sa tao, ngunit huwag mong kalimutang natatamo lamang ito ng mga may puso. Ginto ang sinadya ng mga banyaga sa iyong bayan kaya pumaroon ka rin sa kanilang bayan upang tumuklas din ng ginto. Gayunpaman, unawain mong hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yes, partner. Yes, partner, welcome. Ang pagbisita ni Ibarra sa puntod ng kanyang ama, nabibigyang buhay ni Eralyn Navia bilang Crisostomo Ibarra, Rhea Juderes bilang Padre Salve, Judy Alpinaso bilang utusan, Ella May Quitor and Maria Bella bilang supol torero. Sa dulo ng isang makipot na landas sa dakong kanluran ng San Diego, ay naroon ang libingan
libingan ng mga patay. Masukal ang buong libingan at pinanggugubatan ng mga damo at na lamang gumagapang na tanging palamuti ng mga bangkay na naghihimlay roon. Makita sa gitna ang malaking krus na nakatungtong sa bato. Sa paraan ng krus ay nakatambak ang maraming buto at bungo ng mga patay. 2 tao ang humukay ng paglilibingan sa tabi ng pader na waring babagsak na. Ang isa ay dati habang sepulturero at ang isa na may baguhan kaya't sunod-sunod ang kanyang pagdurabat. Paghihit-hit ng sigarilyo. Napakaselan mo naman. Kung ikaw ang kasama ko sa pagbukay ng isang bangkay na may 20 araw pa lamang na naililibing, ay lalo kang nandidiri. Umuulan noon, at akay-akay po ang bangkay na biglang nakuha ang pakod ng katawan at nalaglag na halos ang bangkay. At bakit mo hinukay ang bangkay? Aba, malay ko, utos lamang sa akin ng kurang. Anong ginawa mo sa bangkay? Iniutos sa akin ang malaking mura na ilipat ko ang bangkay sa libingan ng mga Chino. Subalit, sa kalayuan ay hindi ko na itinuloy at itinapon ko na lamang ito sa ilog. Nasaan ang gusto na yun? Dito, tandang-tandang. Dito na, nilibig ang mga. Meron pa nga akong malaking cross dito eh. Kung gano'n, nasaan na nga? Senyor, hindi ko po alam. Ayun! Ayun ang sa torero. Baka man hindi no, nadala man ninyo kung saan nilibig ang aking ama. Merong malaking cross yun. Wala na ho ang cross na iyon. Kasunod na ho. Kasama na rin po ang bangkay ng iyong ama. Kung gano'n, nasaan na nga? Huwag ho kayo sa akin magalit, Ginoo, sapagkat utos lamang sa akin na malaking mura. Sinong kura? Si Padre Damaso ba? Sabihin mo, Ginoo, si Padre Damaso ba? Hindi ho, yung bagong mura po ng San Diego, yung mahilig manakit. Si Padre sabi, anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya para gawin sa ama ko yun? Sino siya para kunan ng dignidad ang aking ama? Sagutin mo ako, Ginoo! Saan mo inilibig ang aking ama? Pero hindi ko naman muna ituloy iyon. Saan mo inilibig ang aking ama? Sa libingan ng mga Chino? Dilipat mo si Don Rafael sa libingan ng mga hindi. Isang insulto sa kanya yun! Tama na! Saan mo tinapos ang bangkay ng aking ama? Hindi ko naman na ituloy iyon. Inaanod ko ho sa ilog. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ng matanda. Mabilis ang kanyang lakad ng palayas ng bayan. Nakita niya si Padre Salve na nakasombrero at may hawak na bastong may puluhang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at diniinan ng 2 mabibigat na kamay ang balikat. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka! Wala akong masamang ginawa sa iyo, ama! Wala! Isang kalokohan! Hindi po ako! Wala po! Malaki si Padre Damaso kung tutukoy ninyo. Ako po ang pumalit na pura sa kanya. Si Mary ang matakot. Hindi ako matakot. Ay, matakot. Tanaan mo bingin. Rapita, may message ko ito. Nanay lang. Si Sisa.
Wait, what, Judy? Honors Council. Oo. Ang bandila at pag-alsa. Nabibigyang buhay ni Sheena May Iwayan bilang kapitan, Rhea May Juderes bilang Crisostomo Ibarra, Diana May Pasaporte bilang Padre Salve. Kapitan, may balitang lubhang nakakatakot. May balak daw si Ibarra na mag-alsan laban sa mga Ano? Si Ibarra? Siya ba ang iyong pinagbibintangan? Hindi ko siya ganun kilala ang walang hiya. ang malit nga siya. Ang mga lihim na ito ay wala sa mga lihim sa mga lihim ng bayan. Ano kung narinig ko, Paday? Pinagbibintangan mo akong namumuno ng pag-aalsa? Wala akong balak labanan ng pamalaan. Ang magulo nito ay ako lang ng ating bayan. Padre, hindi mo na kami malinimlang. Iba, hindi mo na kami malinimlang. May mga saksi na ang nagsabi ikaw ang may pakanan na lahat ng ito. Padre! Sinisira mo ang aking pangalan sa walang dahilan. Walang katuturan ang iyong mga pinagbibintang! Kung totoo nga ang balita, dapat na tayong kumilos. Huwag kayong magpalinlang sa mga kasinungalingan. Ako ay para sa bayan. Sa gitna ng kaguluhan, unti-unting lumayo si Ibarra habang ang mga sundalo ay naghahanda upang siya'y aristuhin. Ang mga taong bayan ang patuloy sa pagkalito, hindi malaman kung sino ang paniniwalaan. Ang pagpapasakit kay Elias, nabibigyang buhay ni Alexis Cordova bilang Elias, Kentic Magbanwa bilang Crisostomo Ibarra. Sa tabi ng lawa, habang nagtatago sina Elias at Ibarra sa mga puno at malapit sa bangka. Ibarra, magtago ka. Kung mahuhuli ka nila, tapos ang bayan natin. Huwag mong sabihin yan, Elias. Kailangan ka pa rin ng bayan. Hindi importante ang aking buhay. Mas importante ang bayan natin. Mas kailangan tayo ng mga inaapi. Huwag mong sabihin yan, Elias! Huwag mong sabihin yan! Mas mahalaga ang ating bayan. Ipangako mo sa akin, Ibarra. Huwag mong pababayaan ang mga inaapi. Oo, pangako, Elias. Isasakripisyo ko ang aking buhay para lang sa bayan. Paalam, Ibarra. Elias! Ang katahimikan ng gabi ay pinanibigay galang sa sakripisyo ni Elias. Iwang mag-isa si Ibarra sa puno ng hinagpis at determinasyon para sa pinangako niyang pakikibaka.
Ang pagtakas ni Crisostomo Ibarra na bibigyang buhay ni Abigail Sabroso bilang Elias, Gisa Abordo bilang Crisostomo Ibarra, Jeremy Bernosa, Evelyn Navia, and Julian Pinaso bilang sibil. Sa lawa malapit sa Santa Ana, madaling araw. Ilyas, saan mo ako dadalhin? Dadalhin kita sa Mandaluyong, sa bahay ng isang kaibigan. Doon ka magtatago ng ilang araw. Inilagay ko rin ang pera mo sa ilalim ng puno ng balatin sa tingin ng iyong pinuno para magamit ka sa pagtakas. Bakit hindi mo na lang ako samahan ni Ilyas? Pareho na tayong ginagahanap. Maaari tayong tumigil ng parang magkakaroon. Iba ang landas mo, Ibarra. Ang buhay mo hindi kahirapan. Kailangan mo makaligtas. Hindi tulad ko. Iwan mo na ang bayang ito at maghanap ng kapayapaan sa ibang lupain. Biglang narinig ang ingay mula sa malayo. Kapag may Ibarra, may mga bantay sa palasyo. Agad niyang tinakpan si Ibarra ng mga damo at pinatigil ang bangka sa gilid. Dito si Gisa. Grabe. Hindi siya makita. Grabe ka mag-plan. Hoy! Ikaw! Saan ka nang galing? Galing pa akong Maynila. Relasyonan ko ang damo at upo ng mga kura. Mabuti, pero huwag kang magpapatakas. Nakatakas lang ng isang bilanggo. Kung mahuli mo siya, may gantimpala ka. Salamat po. Umalis na ang bantay at nagpatuloy si Elias at Ibarra sa pagsagwan. Salamat. Salamat, Elias. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Tahimik ka lang. Hindi tayo ligtas dito. Makikita nila ang isang bangka ng mga sibil sa malayo, papalapit sa kanila. And action. Humiga ka, Ibarra. Humiga ka ulit at takparin ang iyong sarili at Delivery Shopee. Hoy! Tumigil kayo! Manalay mo po sa ato. Kailangan natin magpagaling para kung tayo makaligtas dito. Mabilis siyang nagubad ng damit at bumulong kay Ibarra. Bahan kita. Diyan na lang patay si Cesar. Para saan? Yes! Anong gagawin mo? Kaagalan mo at mabuhin na ang ano ko. Biglang tumalon si Elias mula sa bangka at agad na tumakbo palayo sa bangka ng Ibarra. Nandoon siya! Patukan! Ay, lokpan sa dingin. Agad na pinaulanan ng mga sibil ng bala ang lugar kung saan naglaho si Elias. Si Ibarra ay nanatiling nakatago sa bangka habang naririnig ang mga putok. Tingnan nyo! May bahid ng dugo sa tubig. Siguro, tama na ang nakita natin ngayon. Balik na tayo! Umalis ang mga sibil sa lawa habang si Ibarra ay tahimik na bumalikwas at nagpatuloy sa paglayo. Dahan-dahang tumahimik ang paligid habang sumisikat ang araw. Hanggang dito na lamang ang aming pagsasalaysay at pagbibigay buhay sa kwento ng Nolo ni Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal.
Ang mga hamon na kinaharap ng mga tauhan ni Rizal ay patuloy na nagsisilbing gabay sa atin. Sa bawat eksena at bawat karakter, may mga mahahalagang aral na maaari nating dalhin sa ating araw-araw na buhay. Tinuturuan tayo ng akdang ito na huwag kalimutan ang mga sugat, mga karapatan, at ating tungkulin bilang mga mamamayan. Yes, partner. Josh and Ann. Yes, partner, no? Thank you, partner.